Galit na galit ang China mga tol no sa dalawang bagong batas na isinulong ngayon o pinirmahan na ng ating presidente mga tol. At dahil nga doon ay ipinatawag ng China ang Philippine Ambassador no para iprotesta ang bagong lagdang maritime law. No, ang sabi rito sa report mga kapatid mula sa GMA Integrated News, China ipinatawag ang Philippine Ambassador para iprotesta ang bagong lagdang maritime zone law ng Pinas, no? Kasi mga tol, nasagasaan daw ng Pinas o nilabag daw ng Pinas mga tol yung kanilang sovereign rights, sabing ganon, yung kanilang interest. Kaya ang tawag nila doon sa batas na yon, null and void daw mga tol, null and void. Grabe no, batas na natin yon mga tol, hindi nila talaga kikilalanin yan. Pero ayon sa isang geopolitical analyst, naayon daw ito sa international law, naayon talaga. Diba? Sa UNCLOS pa lang 1982 UNCLOS mga tol, binigyan na tayo ng 200 nautical miles. Diba? Kaya nga nanalo tayo doon sa 2016 arbitral ruling eh. Diba? Anong magagawa ng China? Kahit kumontra sila ng kumontra dyan. Pero meron sila magagawa mga tol. Mga haras lang sila. Yun ang gagawin nila mga tol, no? Well, anyway, panoorin natin to. Bigyan natin to ng reaction video. Pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell kung ikaw ay isang Pilipino at ikaw ay naniniwalang ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas. Pwede kang magbigay ng komento sa ibaba mga tol. Siyempre, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Walang basihan at labag sa kanilang soberanya. Yan ang giit ng China sa bagong lagdang maritime law ng Pilipinas. Unang bungad pa lang mga tol. Unang bungad pa lang. Wala daw basehan at labag sa kanilang soberanya. 'Di ba? Walang basehan. Doon muna tayo sa walang basehan mga tol. 'Di ba? Meron tayong 200 nautical miles. Sino nag-define niyan o sino nag-ano niyan? 'Di ba UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea? O ano yung sinasabi nilang walang basehan? 'Di ba? Tas meron tayong 2016 arbitral ruling. O paano sasabihin nilang walang basehan? Ito yung walang basehan. Yung kanilang claim doon sa halos kabuuan ng South China Sea na ang tanging sinasabi nila, meron daw silang historical claim. Kung saan din nakasaad ang formal na pagbanggit sa West Philippine Sea. Pero ayon sa isang geopolitical... Yun nga kasi ayaw nilang kilalanin yung West Philippine Sea Ang formal na pagbanggit sa West Philippine Sea. Pero ayon sa isang geopolitical analyst na ayon ng ating Maritime Zones Law sa international law. Nakatutok si JP Soriano. Ito matindi pag naisubmit na to sa International Maritime Organization mga tol, wala na silang magagawa. Checkmate na. Talagang ang gagawin na lang nila, mangaras na lang. Ang mga bagong lagdang batas na nagtatakda ng maritime zones at archipelagic sea lanes ng Pilipinas, pinalaga ng China. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, ipinatawag ng Beijing ang ating ambassador na si Jaime Flor Cruz para iparating ang kanilang mariing pagkondena. Giit ng China, walang basihan ang anumang batas ng Pilipinas na nakabase sa 2016 Arbitral Award na nakuha ng Pilipinas. O see? Nakabase to sa 2016 Arbitral Award na nakuha ng Pilipinas. Ano masasabi nila doon? Wala pati yung arbitration, wala naman silang kinikilala kasi mga tol, itong China. Sabi nyo, the act also aims to further solidify the illegal arbitral award. O diba? Ang tingin nga nila doon sa arbitral na yun is illegal. No? Samantalang yung historical claim nila na imbento lang nila, pati yung ginuhit nila sa mapa, imbento lang nila yun mga tol. Di nga sinusuportahan ng international law yun on the South China Sea in the form of domestic legislation. Nalalabag daw ang kanilang soberanya, karapatan at interes sa South China Sea. Yan, nalalabag yung kanilang gahamang interes, greedy interest mga tol. Yun ang nalalabag. Nasasaktan yung mga damdamin nila kasi yung pagiging ganid nila is nasasagasaan. China's territorial sovereignty and maritime rights and interest in the South China Sea are solidly grounded in history and the law. Hindi lang Pilipinas mga tol
ang umaalma sa kanila. Tatandaan nyo yan. Baka isipin kasi nung iba, Pilipinas lang kalaban nila. Hindi. Andiyan dyan din ang Vietnam. O Vietnam, napakaraming na ano yun. Napakarami nang nare-reclaim na na mga isla dito sa South China Sea. O ba't wala silang angal? O, di ba? Ba't wala silang angal? O, Malaysia, di ba? Nag-oil exploration, pinapatigil nila kaso inisnab lang sila ng Malaysia. O Indonesia, mga tol, pinalayas yung barko nila. 'Di ba? Ang dami nilang nasasagasaan, ang dami nilang nababangga. Na nakabatay raw sa kasaysayan at Ooh. ng Pilipinas. Nalalabag daw ang kanilang soberanya, karapatan at interes sa South China Sea na nakabatay raw sa kasaysayan. Yun ang kanilang nakabatay sa kasaysayan nila. Kahit patandaan ng mapa 'di ba? Kahit patandaan ng mapa, nasa Pilipinas yung pinakamatandang mapa natin. Kasama na talaga Scarborough, kasama na ilang bahagi ng Spratly Island na inaangkin nila yung kabuuan, 'di ba? Ay nako talaga ang China. At batas na tumatalimaan nila sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Oh? Hindi nga nila kinikilala yun History and law comply with international law including the United Nations Convention on the Law of the Sea. Delusional din pala tong mga to no? And will not be affected by the Philippine Maritime Zone Acts. Batas na tumatalimaan nila sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at hindi raw apektado ng ating Maritime Zones Act. Wala pang tugon si Ambassador Flor Cruz maging ang ating Department of Foreign Affairs kaugnay sa summons ng Beijing. Di tulad ng China, suportado naman ng Amerika ang Maritime Zones Act. Para naman sa geopolitical analyst na si Don McLean Gill, mali ang sinasabi ng China na hindi naaayon sa international law ang ating Maritime Zones Law. Yeah. This was drawn from international law. So I think that is again another disinformation that is being spread. And we have to be very careful about the information that we uphold regarding these sort of activities. Isa na naman daw disinformation na ipinapakalat ng China. Na malamang ang number one na mga maniniwala dyan mga tol is yung mga pro-China rito sa Pilipinas na wala namang halaga sa kanila kahit na Pilipino sila na tayo'y masakop na talaga mismo no. At wala namang halaga sa kanila, sinasabi nga nila dagat lang yan. Walang halaga sa kanila yon mga tol 'Di ba? Yun yung mga maniniwala dito sa naratibo at saka sa mga disinformation na pinapakalat nila. And we have to be very careful about the information that we uphold regarding these sort of activities. Itinatakda ng Archipelagic Sea Lanes ang 3 opisyal na sea lanes sa bansa kung saan lang pwedeng dumaan ang mga barko at eroplano ng ibang bansa, sibilyan man o pangmilitar. Hindi kasama sa 3 sea lanes na ito ang bahagi ng 10-dash line claim ng China. Ayon naman kay Professor J. Batong Bakal, nakadirekta ang batas na ito sa mga sasakyang pandagat ng anumang bansa na makikidaan lang sa katubigan ng Pilipinas mula man yan sa China o mga kaalyadong bansa. Pagdating dun sa mga military vessels and aircraft, at least yun, pwede nating i-confine sila dun sa archipelagic sea lanes na i-designate natin. So doon lang sila pwedeng dumaan. No, hindi na sila pwedeng magpakalat-kalat diyan. Minsan nga naggagarahe pa sila diyan ng napakaraming militia vessels nila, 'di ba? May kita nating kumpulan, 'di ba? Dikit-dikit yung mga militia vessels nila. So bawal na ngayon 'yon. Hindi yung kung saan lang nila gustong magdaan. Di ba? Para sa GMA Integrated Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, masasabi mo dyan, no? At tulad nga ng lagi nating tanong, paano ito mai-implement ng Pilipinas? Kasi ito mga tol, dito pa lang sa bansa natin, wag na muna tayo dito sa dagat. Napakarami ng batas dito. Diba? Yung iba, hindi nga lang nai-implement. Yan ang problema. So kailangan dito mga tol sa West Philippine Sea, hindi pwedeng may batas lang at may papel lang yan. Dapat meron niyang implementation, meron diyang pagpapatupad. Tulad na lamang halimbawa ng ating arbitral ruling. Diba? Na dapat mga tol matagal na nating naipupush yan. Ang problema tayo pa yung pinapalayas dyan Diba? Kapag meron ng ganitong batas, kailangan talaga maging mahigpit ang Pilipinas sa pagpapatupad niyan.
Diba? Hindi na tayo puro papreskon lang na eto na naman tayo, winaterkano na naman ng China. Null and void daw yung ating batas. Di raw nila kikilalanin. Eto, pinapalayas na naman tayo. Wala mangyayari. Batas pa more, di ba? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.